Ipapauna ko na po ang paumanhin dahil ang ginawan ko po ng PowerPoint yung kanina. Kaya po ito hindi ko nagawa ng PowerPoint. But anyway, we'll try to make it quick, no? Sige po. Next po natin na pag-uusapan, last time, ang pinag-usapan po natin ay kindness, okay? Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay goodness, okay? So, pagiging good. Okay, next natin pag-uusapan ay mga susunod pala. Tuna tayo, no? Sige po. Fruit of the Spirit. Okay. Payapa po tayo ulit. Here's what I want you to realize. Ito po yung gusto ko makita ninyo sa Genesis pa lang. Sa bawat creation ni God, pinaghiwalay ang liwanag at ang darkness, pinaghiwalay ang tubig at ang lupa, pinatubo ang dapat tumubo, pinalangoy ang dapat lumangoy, pinalipad ang dapat lumipad, pinaaraw ang dapat umaraw. Ano po yung laging statement, ending statement? And it was good. Alam nyo, nung kinrate ka ng Lord, ni God, kinrate ka, sabi, wow, it was good. Why? Because in the creation, sa lahat ng nilikha ng Diyos, nandoon yung goodness niya. Kaya ang ganda nung kanta kanina, no? The goodness of God. Yes po. In the sixth day, it was very good. Correct. Tama po kayo doon. Nung lilikha ka ng Diyos, alam nyo, hindi lang po good. Meron pong intensifier na very good. Why? Because you are created in His image and likeness. Saka siya po mismo talaga yung humulma sa iyo. The rest, sinabi lang po niya, tumubo ka, humiwalay ka, lumipad ka, lumangoy ka, but it's only you that the goodness of God moved His hand. Ginalaw niya yung kamay niya para ihulma. At alam niyo po, ikaw at ako ay hiningahan ng Diyos. The Spirit of God is in me. The goodness of God is in me. Kaya po talagang goodness of God, yung kanta kanin, ang ganda-ganda ng kanta. No? And before I further, bago tayo magpatuloy, mag-intro lang tayo dun sa goodness. No? So dun pa lang, Genesis pa lang, makikita na natin na, okay, ako pala ay may kabutihan, may goodness. Okay? Kaya nga yung ano natin, no, yung statement ng mga tao, oh my goodness. Yung mga sa social, oh my goodness. Kasi sa totoo, we have that goodness in us. Pero katulad ng tinatalakay natin kanina doon sa preaching, bakit ba nawawala yung goodness na yun? Saan na napunta yung goodness na yun? Diba? Yung hininga ng Diyos sa atin. Okay? Before, joke time muna tayo. Alam nyo daw po, kung gusto nyo makita, kung gusto nyo daw po makita ang isang Kristiyanong nagtatago, alam nyo kung paano pwede nyong gawin? Nagtatago daw yung Kristiyano, alam nyo kung anong gagawin nyo? Ganito daw gawin nyo. Nagtatago yung Kristiyano, sabihin nyo daw, God is good. Ayan, mga Kristiyano, huli kayo. Di ba? Pag daw nagtatago yung Kristiyano, sabihin nyo lang, God is good, sasagot daw yon all the time. And all the time, God is good and that goodness is in you. Nakakatawa man, pero why not? At least, di ba, Kristiyano ka at alam mo pag sumagot at sinabi yung statement, God is good, sasagot ka all the time. Father, we declare that goodness, that you are really good in us no matter what. That in the beginning, you created us in your goodness, in your likeness, in your image. And that's what we are praying. Yun po yung dalangin namin. Pwede nyo po bang muling ibangon, muling sariwain namin, muling buhayin yung kabutihan, yung goodness na yon in us, na sinusubukan at sinubukang patayin ng kung anumang experience namin, ng anumang sitwasyon namin, na dati naman okay kami. We have that goodness, pero may pagkakataon ba ayaw na lang naming piliing maging good? Ang dalangin ko po, isiwalat mo po
yung pagkakataon na yon sa bawat isa sa amin na kung saan pinili na lang naming wag nang maging good. At tulungan mo po kaming bumalik to the original design that your goodness is in us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pag-usapan po natin yung goodness, no? At kanina pa natin sinasabi, good ka naman eh. Diba may goodness naman sa'yo, pero bakit ba nawawala iyon or bakit ba nawala iyon? Pag-isipan nga natin, may naisip na po ba kayo? Pagkakataon na bakit ba pinili na lang ng isang tao, or not just, hindi pa natin sinasabi no, na hindi pa natin sinasabi na Kristiyano, isang tao. Bakit ba pinipili o pinili minsan ng isang tao na wag na lang mamuhay dun sa goodness na yon? Sige po, habang nag-iisip kayo, gusto ko lang pasalamatan si Kuya Bill sa aking damit, di ba? Fit na fit. Alam niyo po, habang ako po ako doon, kasi I'm thinking of, Lord, ang hirap kasi nito, no? Yung goodness. Pero sabi, all the fruit, yung fruit na pinag-uusapan natin, ang dapat sinasabi nun, it fits you. Para siyang design, di ba? Sabi, idinisenyo sa'yo. Ibig sabihin, it fits you. Parang yung bigay na damit ni Kuya Bill, no? It fits me. Yung literal na fit. It fits you. Ganon din po sana tayo, yung pag-aaral natin ng Christian living, it fits you. Yung hindi ba siya, hindi, komportable kang maging mabait, komportable kang masayahin, komportable ka ng love, komportable ka ng joy, ng peace, komportable ka, hindi yung kabaligtaran. Diba? Baka minsan komportable tayo sa maingay. Sabi, teka lang, ang Kristiyano dapat source yan ng kapayapaan. Diba? Gusto natin magulo. Aba, teka lang, dapat di ka komportable pag magulo. Dapat komportable ka pag payapa, masaya, love. No? It fits you. Tama. It fits you. Kapag anak ka ng Diyos, it fits you. Ano? Ouch naman sa mainit ng ulo. Sige, may sagot na si June. Ang tanong natin, kailan ba pinipili or minsan pinipili ng isang tao na wag na lang mamuhay in goodness? Nagtaas ng kamay si June, tama ba? O yung nakita ko nagtaas ng kamay? Pag natukso. Kapag natukso, tama naman. Pag natukso, di ba? Pag may nakita ka dyan, imbis na yung goodness yung i-operate mo, ay, kukunin ko to. Yung pagiging goodness, minsan tinitake advantage ng iba. Diba? Yung, nung inabuso ka, tumigil ka na ngayong maging good. Thank you, Ate Risa. Thank you, June. No? Yung bang pagkakataon na, minsan na nga lang ako maging mabait dito, inabuso pa ako. Meron pa po ba kayong pagkakataon na naging good ka, pero ayoko na maging good? Ano po? Huwag niyo pong kausapin sarili niyo, no? Pag kinausap yung sarili niyo, bahala kayo dyan. Minsan siguro nami-misinterpret. Minsan nami-misinterpret. Okay. Katulad ng, ayun. So, katulad ng gusto mo, pero namamali sila interpretation. Thank you. Nay, sinubulong niyo po kanina. Impluwensyahan. Na-influensya? Pwede rin naman. Tama. Dati ka namang may goodness, pero na-influensyahan ka. Ate Malu, may gustong sabihin eh. Naramdaman. Wala. Ano pa ba? Yung goodness, yung bang hindi ka na-appreciate? Ayoko na maging good, di man lang sila mag-thank you. And thank you pala sa kape, tinapay at Tibet. Salamat, yan talagang design mo to serve. Pastor. Kapag nag-start ka ng nagko-compare ng sarili mo sa ibang tao. So pag nag-start ka mag-compare, ayaw mo na maging good. Okay, it's either, dalawa kasi nangyari sa comparison eh. It's either yayabang ka o lilit ang tingin mo sa sarili mo. Sabi ng desiderata yon. Pag nagiging mayabang ka, ang tingin mo sa iba, it's either, ay, ang baba mo. Or, minsan, pag natitingnan mo ng sarili mo na maliit. Okay, last na si June. Pag
Pag doon nakita ng isang tao na doon siya makikitang mas magaling or mas mataas ang tingin sa kanya. Thank you sa lahat ng sumagot, si June, si Ate Risa, si Pastor, at sa lahat ng sumagot, tama naman po kayo lahat. Na yung goodness na yon na nasa loob natin ay pilit na sinisira. Ayoko na lang maging good, no? Ayoko na lang maging good. Pero ito po yung first statement natin. Be always in the mood to be good. Pwede ba yun? Be always in the mood to be good. Hindi ko po sinabi yung, may isa pang statement kasi yun eh. Be always in the mood to do good. Magkaiba yon. Ulitin ko po yung dalawang statement na magkaiba. Be always in the mood to be good. Be always in the mood to do good. Ano po pinagkaiba nun? Yung isa, ikaw talaga yon, yung being mo. Be. Okay? Yung being good. It's in you. No matter what, be. Ikaw yon. And yung kalooban mo na yon, it will, lalabas yon. Magiging doing siya. To do good. That's why po halos magkamukha talaga yung kindness and goodness. No? Because the kindness, yun po yung reflection na nung talagang nasa loob mo. Kaya minsan napagkakamalian si kabaitan at si kabutihan. Diba? Pero ang talagang dapat meron sa'yo ay goodness. Ang difference ay yung kabutihan loob, being. Yung kindness, ito na talaga yung doing. Yung action, yung manifestation of your goodness. That's why kindness and goodness. Ang hirap na, you know what? I'm good. Hindi naman nakikita sa kilos mo. And kindness, yun yung magsusuporta ng goodness na meron. Kaya hindi pwedeng meron kang goodness pero wala kang kindness. Kalokohan yun. Yes, mabuti sa mabait. Pero pwede kang tumulong pero minsan napepeki mo. Diba? Pero yung totoong goodness, lalabas yun. Kaya yun po yung isa dapat nating kinocultivate. Yung kabutihan. At yun yung isa dapat nating pinoprotektahan sa pagkasira. Yun nga yung mga, pag hindi ka na-appreciate, ayaw mo na maging good. Diba? O kaya pag naabuso ka, ayaw mo na maging good. Yun po yung kailangan nating protektahan. Okay po? So nakita nyo po yung difference? Being good and doing good. Pero ang ugat po nun talaga, yung kalooban na meron at ibinigay sa'yo ang Diyos. Pero ang disenyo po nating lahat, dapat maging good po tayo. The goodness of God should be in us. Yun yung disenyo natin. Ngayon, huhugot po tayo ng ilang points doon sa kwento na alam natin. The parable of the talents. Alam po natin yon? Yung binigyan ng 5. Ano pa po yung kasunod na binigay? Ilan? 5? Parable of talents. Binigyan ng 5. Yung isa, alam nyo, yung gitna, ilan ang binigay? Sige. Ilan yung binigay doon sa pangalawa? Naghulaan na tayo, no? Binigyan po ng 5. Ang totoo, hindi ko na-review. 2, 1. Okay? Ang alam ko kasi nire-recall ko ngayon, 4 yung ibinigay dun sa isa. Pero ang sure, eto po. Ang sure, magkakaiba yung binigay sa kanila. Tama? Okay? And that gift is out of the goodness nung amo. Punta po natin kwento. Sige, balikan natin kwento. Mayroon pong amo, mayaman. Nasa Bible po ito ha, aalis po siya. Baka kasi mamaya, ano kayang kwento yung kinukwento? If I'm not mistaken, nasa Luke 15. Balikan nyo na lang po. Aalis po siya, tapos tinawag po niya yung mga servant niya, 3. Binigyan po ng talent. Okay? Sabi, palaguin. Okay? At babalik ako. Ang gusto ko pong i-pick up natin doon sa kwento is yung statement na gustong-gusto nating marinig. Ano yon? Come, my servant, rejoice with your king. Ano sinabi doon sa binigyan ng 5 at binigyan ng 2?
Review natin Bible natin. Ano sinabi? Doon sa binigyan ng 5, binigyan ng 2. Nung bumalik na yung amo, ano sabi? Ayun, mabuting katiwala. Well done, my good and faithful servant. I want us to focus dun sa good. Minsan kasi nami-miss out natin yun eh. No? Diba? Well done, my faithful servant. Hindi eh. Well done, my good and faithful servant. We need to remain good lalo sa mundong ito na hindi naman talaga good. Naniniwala po kayo? Hindi na po good ang mundo. Ba? Imagine nyo po ang nangyayari sa mundo. How could there be goodness na ang ama nire-rape ang anak? Oh my goodness ka talaga doon. Diba? Paano ka na lang magkakaroon ng goodness sa mundong ito na wala nang tumutulong sa matanda? Paano ang mundo? Wicked ang mundo. Kapag po ba ganun, sasabay na lang po tayo sa daloy ng mundo? Hindi eh. Bakit? Hindi ka masasabihan ng well done, my good and faithful servant. We need to remain to be good. Kahit ginawan ka ng di maganda, you need to be good. Agree? Hindi mo ipapatas yung kabutihan mo sa loob doon sa nasa labas na ginagawa sa'yo. Hindi naapektuhan dapat yon. Kahit hindi maganda yung ginagawa ng labas sa'yo, you remain to be good. You choose to be good. Okay? Because goodness fits you. Kasi anak ka ng Diyos eh. You need to be good. Kaya po, ulit, kung babalikan natin yung kwento na yan, sabi ng mga Kristiyan, gusto ko yan, masabihan ako, well done, my good and faithful servant. Pero tanong, do you remain to be good? Do you remain to be good? I only have 3 points. 3 lang point na gusto ko when it comes to goodness. Goodness is goodness even nobody sees you. Ulit. Goodness is goodness even nobody sees you. Ang kabutihan ay kabutihan kahit walang nakakakita sa iyo. Alam niyo po kung bakit nasabihan yung mga alagad, well done, my good and faithful servant. Kasi good sila kahit wala yung amo nila. Naget niyo po yung kwento? Yung goodness nila hindi dahil may nakatingin sa kanila. Yung goodness nila, it's in them na kahit wala yung amo nila, good pa rin sila. So ulit, unang point, goodness is goodness even nobody sees you. Bakit? Kapag kasi yung goodness, ginagawa lang natin dahil may nakakakita sa atin, hindi yun goodness. Get natin yon, pakitang tao, sabi ni Teresa. No? Nakita natin yon sa kwento. Balikan ko lang yung point ko kasi nag-focus talaga ako dun sa teaching din kanina, preaching kanina. Ang next point naman is goodness is goodness even others are not good to you. Paano yon? Yung pong binigyan ng 5 at saka 2, sila yung sinabihan, well done, my good and faithful servant. Sino ba yung hindi naging good sa kanila? Hindi po. Sorry. Mali yung tanong ko. Di ba po yung 2? Binigyan ng 5, binigyan ng 2. They remain to be good. Nanatili po silang good. Okay? Kasi sinabihan nga silang, well done, my good and faithful servant. Pero, dun po sa point natin na pangalawa, remain to be good even others did something wrong to you or hindi naging mabuti sa'yo. Sino po ba yung hindi naging mabuti dun sa 2 servant? Sa tingin nyo? Kung medyo lalalimin natin. Yung dun sa 2 lang muna. Di ba? Ganito po, liwanagin ko. Lord, clarity.
Yung dalawa po, sinabihan ng well done, my good and faithful servant. So sila good sila. Tama? Good sila. Pero naging good sila kahit merong hindi naging good sa kanila. Nag-get nyo po? Ngayon ang tanong ko, sino ba doon sa kwento yung hindi naging good sa kanila? Yung nagbigay. Bakit po hindi naging good yung amo? Parang hindi fair yung binigay sa kanila. 1-5, 1-2. Very good. Diba? Tingnan nyo po, nag-remain good sila, pero hindi sila ginawa ng goodness. Yung binigyan ng 2. Ba yan? Alam mo yan, pwedeng, bakit siya 5, ako 2? Unfair. Hindi goodness yon, hindi siya ginawa ng goodness. Diba? Ito pa isang goodness, yung amo. Ano ba yan, naalis na lang? Pwede bang mamahinga na lang kami? Ba't pinagtrabaho pa kami? Ano ba naman yan? My goodness. Diba? Ang dami pong hindi naging good sa kanila, but they remain to be good. And that's our calling. Kahit hindi lahat magiging good sa'yo, please choose to remain to be good. Minsan kasi hindi natin hinahaluka yung kwento eh. Akala lang natin, mabait yung amo, binigyan siya ng 5, binigyan 2. Pero, take note ha, pag pinagtrabahuan nila yon, at alam nyo, yung amo, hindi talaga siya good. Yung verse mismo magsasabi. Aralin nyo po yung verse. Ano sabi nung verse? Ano yung dahilan nung ikatlong servant? Oh, di ba? Good ba yung amo? Hindi. Aralin nyo po yung Bible nyo. Hindi po good yung amo. Hindi good. Kaya nga sabi nung ikatlo, kaya ko nga po binong kasi masungit kayo, kasi walang kaya kayo, bla 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 bla. Hindi po good yung amo. My point is this, yung 2, nag-remain silang good. Kahit hindi good yung amo nila. Or kahit hindi sila nagagawa ng good. So the second point, remain to be good even others are not. Get po natin yan. Last point, para makauwi na po kayo. Be good in thoughts, in words, and in deeds. Ibig sabihin, buuin po natin. Minsan kasi, yung goodness, yun nga, pag itin-translate to kindness, pwede siyang pikiin in deeds. Pero sa utak-utak nito, bibigyan kita. Alam nyo yon, minsan, we're not good with our thoughts. Binigyan ka pala kasi sa thought niya, may mapapala ako dito. In return, may maibibigay sa akin to. Still, hindi pa rin yung good. Kaya dapat kompleto yung goodness. In thoughts, in words, and in deeds. Lalo sa words. Diyan tayo hindi good. Kabilang ako. Diba? Ano ba yung mga hindi tayo good when it comes to words? Oy, taba mo. Alam ko. In-announce mo pa. Alam mo yon, yung hindi, wala man lang tayong goodness with our words. Alam naman ng tao yon, tiyak na mataba siya. Huwag mo nang i-announce. Huwag mo nang ipatarpaulin. Natatawa tayo, pero you know what? It hurts nang di natin namamalayan. Nakakasakit po tayo. Pero ako, okay lang po. Sasabihan niyo. Okay lang. Hindi, okay. Si Ate Beth, ginastify yung sarili. Anyway. Hindi, okay lang po ako kasi ang sabi ko sa akin, kailangan ko lumaki dahil 2 yung anak kong malalaki. Pagpatpatin ako, tutumba ako nung 2 kong anak. Kaya po yun yung goal naming mag-asawa. Kita nyo naman po, diba? Achieve po namin yung goal namin. Kaya po, suportahan nyo po kami sa pag-achieve ng goal namin. Simple po yun, no? Simpleng sample, pero pag dinamihan ko pa po, ang dami po nating not good, not kind words. Kailan ka mag-asawa? Naku, yan, kadalasan yan. Hindi nyo na po yan tinatanong. No. Hindi po yan dapat lumalabas sa bibig natin. Okay? Alam nyo yun, in your heart, concerned ka lang doon sa tao, pero mali yung pag-deliver. No? Lalo tapos, harapan pa, reunion pa. Hoy, tira dito. Kailan ka ba Ay, nako. Eto pa. Ala pa ba kayong anak?
Nako, yan yung mga alam nyo po, hindi po yan kind words, hindi po yan nagre-release ng goodness. Okay? Ano ba naman 'to pagkain na 'to? Ang alat. Huwag mo nang i-announce kung maalat. Lalo kung asawa mong babae yan, nako, talagang aalating ka. Na-get nyo po yun? Yung goodness, yan po sometimes, hindi sometimes, dapat po nakikita din yan in words. No? I think lahat po tayo guilty doon, sablay, when it comes to words. Bakit po? Mas mabilis po kasi salita Sa totoo. Mas mabilis po yung salita kaysa pag-isipan. Halimbawa sa anak natin, ano ba yan? Yan lang ang grades mo. Di ba? Hindi mo man lang pinag-isipan yung sasabihin mo sa anak mo na baka siya mismo sa school pa lang, hindi niya na malaman kung paano sasabihin sa'yo na yun yung grade niya. Tapos, napatunayan niya pag uwi niya, yun nga sasabihin ni nanay. Yun nga sasabihin ni tatay. Mas mahirap kasing pag-isipan yung goodness. Mas madali kasing ilabas agad. So please, complete the cycle of goodness in thoughts, in words, and in deeds. That's the third point. At tapos na po tayo. Kasi simplahan lang natin. Bakit po kailangan simplihan lang? The goodness of God is in you. Kailangan nyo lang pong hanapin lagi iyan. Kailangan nyo lang po laging piliin iyan at mag-manifest into kindness as well. Okay po. I'll end with this point. Lahat po tayo gusto nating maging best. Tama po ba? Lagi ang mundo sasabihin, be the best version of you. Okay? Pero alam nyo po ba that the process of best starts with good? Ulitin ko, lahat tayo gusto nating maging best. Pero ang proseso ng best, nagsisimula po muna sa good. Bakit? Anong magkakasunod? Good, better, and best. Gusto natin agad tumalon sa best. Ayaw mo munang maging good. Mag-master ka muna dun sa good. Hanggang sa maging better. Hanggang sa maging best. Huwag mong talunan yung good. Naget po natin yon? Gusto mo maging best, pero ayaw mo maging good, focus to be good. You're the good cook. Hanggang sa maging best cook ka. You're the good mom. Hanggang sa the best mom ka. Huwag niyo pong talunan ang goodness. Let's pray. Father, we thank you once more. Quick, simple, pero thank you for reminding our spirits that your spirit of goodness is in us. At dalangin ko po na sa mga sitwasyon nitong daraan na linggong ito, kung matetest yung goodness namin, sana makultivate, mahalukay at mag-manifest, makita sa amin yung kabutihan mo. And God, you started to be good. Ikaw yung nagpasimula ng kabutihan sa amin, kaya lang kami magiging mabuti din sa mga taong nakapaligid sa amin. And ang ending, still glory to you. Na makikita nila, mabuti kami kasi may mabuti kaming Diyos. Not because of us, but because of your goodness in us. And Lord, bigyan mo po kami ng patience na manatili kami dun sa good. Yung kung ano lang kaya namin gawin for now, huwag kaming tumalon dun sa best agad. Kung ang kaya lang namin ngayon, magbasa ng isang verse, hanggang sa mag-isang chapter, kaya lang namin, Lord, manalangin for few minutes, hanggang sa maging isang oras. Lord, turuan at tulungan mo po kami manatili doon. Huwag kaming ma-frustrate to be good. To the point na hindi na namin ituloy yung goodness. Lord, I pray, lahat kami mananatili, magiging patient to be good. Until you come, that you would tell to each one of us, well done, my good and faithful servant. To you all the glory, God. In Jesus' name we pray. Amen, amen. 30 minutes. Happy fellowship po sa adult.